Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Medyo inaantok pa ako nang ako'y bumangon. Binalot ko pa ang katawan nang maramdaman ko ang lamig. Nang umukay na ang aking paningin, ay nakita ko si Nathan sa gilid ko. Nakatagilid parap sa akin. Napangiti ako at umahon sa pagkakahiga. Hinalikan ko ang tungki ng ilong niya. Bahagya itong gumalaw. Para bang tumatambol ang puso ko habang pinagmamasdan siya. Napakatangos ng ilong nito. Ang mga labi sobrang pula na kaisarap halikan at ang kanyang perfect jawline. Napakagwapo niya na kahit sinong babae ay hindi makakahindi sa ganitong lalaki. Ang features niya ay dark and he has bad boy aura. Yung tingin niyang arugante at namamaliit. I love you. Bulong ko. Pinatakan ko siya ng halik sa labi. Bahagya akong tumagilid para mahalikan siya ng maayos at naramdaman kong humalik siya pabalik. Halos mapatili ako nang pinagpalit niya ang aming posisyon. Hinahalikan niya ako habang nakadagan sa akin. Kinabahan ako. Nathan, ungol ko. Habang hinahalikan niya ang labi ko, uminit ng husto ang aking pakiramdam. Pinilit ko siyang itulak, pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking baywang at ang kanyang mga hita ay nakadagan sa akin. Tumigil ito sa paghalik sa akin. Parehas kaming hinahabol ang hininga. Halos mahubad na rin ang night dress ko. Naramdaman ko rin ang ibabang saplot ko ay halos lumabas na dahil sa pagpalag ko sa halik ni Nathan. Tinitigan niya ako. Halos mapugto ang hininga ko nang halikan niya ulit ako. This time, ang halik niya ay mabagal. Napapaungol ako tuwing aangguluhin nito ang ulo para mas mahalikan ako. Nathan! Ngumiwi ako at lumiwas. Naalibadbaran ako lalo na't halos makita na ang dibdib ko dahil sa pinagagawa namin. Muli itong tumingin sa aking labi. Pwede bang huwag muna ngayon? Makakapag-intay naman tayo, di ba? Bulong ko. Hindi ko alam. Diretsa ang sagot niya sa akin at nanatiling seryoso. Nathan naman eh. Umingos ako at pumalag. May pasok pa ako. Huminga siya ng malalim at umalis sa aking ibabaw. Hindi pa ako nakamove on sa mga nangyari na makita ko naman ang matipuno niyang katiwan at hindi niya kinahiya ang namumukol sa loob ng kanyang harapan. Nasapo ko na lang aking noo. Bumangon ka na diyan, maliligo lang ako. Sabi nito bago pumasok sa banyo. Napasinghap na lamang ako at bumangon na. Nakita ko ang plantsadong uniforme sa rack. Ang sapatos ko ay maayos rin sa gilid ng kama. Ilang minuto siya sa banyo at nang lumabas ay nakatapos na siya ng tuwalya. Nagkatitigan kaming dalawa. Umiwas ako at pumasok na rin sa banyo. Hinubad ko ang saplot sa katawan at tanging iniwan ko lamang ang maliit na saplot sa ibang bahagi ng katawan ko. Itinuon ko ang sarili sa shower at pinataka ng lavender gel ang aking katawan. Mumisi ako dahil sa bango nito. Ang aking shampoo ay amoy strawberry na ang aking paborito. Inaangat ko ang hita para ma-scrub ko ng mabuti nang biglang may pumasok sa banyo. Akala ko ay may kukunin lang si Nathan pero napatili ako nang pumasok pa siya sa mismo shower. Nathan, ano ba? Tumalikod ako at tinakpan hubad kong katawan. Nakalimutan ko yung shave ko. Maanghang na sagot nito sa akin. Nang tiningnan ko siya, ay arrogante na naman tingin niya sa akin. Hapong-hapo ako na lumabas siya
at napakapit sa dingding. Ba't ang landi-landi na sa akin ang isang iyon? Dati ang lamig niya. Ngayon, nakikita ko na ibang-ibang ugali niya. Napangiti ako dahil nagsisimula na maging mabuti ang pagkasama namin. Hinatid ako ni Nathan sa eskwelahan. Ang mga klase kong mga babae ay hindi masyadong friendly. Depende kung may group works, papansinin ako. Pero kung wala, solo ako sa sarili ko. Nakita ko si Darla na papalapit sa akin. Ngumisi ito at umiiling-iling. May binigay siyang numero na nakasulat sa papel. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Pili ko kasi one day, iiyak ka at walang masasandalan. Naniningkit ang mata ko. Bigla na may tumayo at umalis. Winaglit ko na lamang ang sinabi sa akin ni Darla. Ganun kasi siya. Maraming binabagsak sa akin na mga palaisipan dahil akala niya hindi ko yun alam. Sinong hinaharap mo, Tristan? Napakaslot ako nang binangga ni Darla ang balikat ko bago siya lumabas. Pareho kaming napatingin sa kanya ni Tristan. Hatid ka sana kita kahit hanggang gate lamang. Ngumiti ako. Sige ba? Hinatid ako ni Tristan sa gate at saktong bumukas ang pintuan ng SUV na nagsusundo sa akin. Salamat Tristan ha, ingat ka pag uwi. Ikaw din. Sabi niya na ngumingiti pa bago tinapik ang gilid para masarado. Bala ko sanang tawagan si Papa nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello, Mirasol? Nangunot ang noo ko nang marinig siyang umiiyak. Ano nangyari? Laura, kailangan kita ngayon. Teka, napapano ka ba? Ba't ka ba umiiyak? Nag-away lang kami nila mama. Halos natakwil nila ako. Hindi nila ako maintindihan. Narinig ko ulit ang hagulgol niya. Teka, nasan ka ba? Nandito sa likod lang ng bahay. Sa treehouse. Umiiyak na sagot niya. Miss na kita, sabi ulit nito. Napabuntong hininga ako. Sige, pupuntahan kita diyan. Ang treehouse na iyon ay kung saan kami naglalaro noon at gumagawa ng projects. Pinadiretso ko doon ang sasakyan. Maaga pa naman at wala pa si Nathan kaya ayos lang. Mama, hindi pa po kasi sinasagot ni boss ang tawag namin. Baka hindi yun payag, mama. Sabi ng bodyguard ko na nakaupo sa likuran. May meeting si Nathan ngayon kaya hindi niya kayo masagot. At saka bahay yun ng kaibigan ko so wala kayo dapat ipag-alala. Nagkatingin na silang dalawa na isa ko pang bodyguard. Ayoko talaga na may ganito. One day, sasabihin ko kay dad na alisin na ang bodyguards. Iyon ay kung wala ng peligro ang buhay ko. Nang dumating ako sa tapat ng gate nila Mirasol, automatic binuksan ako ng katulong nila katulad ng dati. Yaya, asan sila tito at tito? Naku, umalis ho mami. Ganun ba? Sige yaya, pupuntahan ko lang po si Mirasol. Sige mama, mukha kasing naglalasing kasama isang lalaki. Nag-aalinlangan pang sabi nito. Ho? Oo mama, nandun po sila sa treehouse. Pumunta ako doon. Kinakabahan ako dahil kailanman hindi ko pa nakikita si Mirasol na umiinom at kasama ang isang lalaki. Ang treehouse ay may matibay na pundasyon at paikot ang hagdan nito papuntang itaas. Nang makapasok ako, nakita ko si Mirasol na kakapahid lang ng luha habang lalaki ay nakahiga at walang pakialam. Nico? Gulantang ko. Napapitlag ring si Mirasol. Laura, mabuti naman pumunta ka. Nangawa agad sa akin ni Mirasol. Oh, hey Laura. Sinamahan ko lang kaibigan mo. Napagalita kasi ng magulang. Shut up! Kanina ka pa. Gigil ni Mirasol kay Nico. Mirasol, ba't ka naman umiinom? Di ka sanay nito diba? At saka bakit ka ba umiiyak? Hindi ka rin pumasok today? Sila mama kasi. Papalubog na ang kumpanya namin. Pinagalitan ako dahil kung ano-ano raw pinagbibili ko. Dati nga wala lang yun sa kanila .
Araw-araw sila nag-aaway ni Papa. Pinahid nito ang luha niya. Mukhang hindi na rin ako makapag-aral sa private school. Ginagawa mo kasing big deal. Sarap kaya maging poor. Humahalakhak na sabi ni Nico at uminom sa kanyang beer. Napatingin ako sa bote na kanilang iniinom. Mukhang kanina pa sila dito. Narinig ko na tumunog ang cellphone ko. Si Nathan yan for sure, sabi ni Mirasol. Di kasi ako nakapagpaalam eh. Nag-aalala ako sa'yo. Natahimik si Mirasol. Habang kinuha ko ang cellphone, hindi nakaligtas sa mga mata ko ang bukas na zipper ni Nico. Ang chikinini ni Mirasol sa dibdiba. Ang namumula nitong labi at ang dress nito na kusot pa. Kinakabahan ako at napalunok. Umiwas ako ng tingin at binasa ang text ni Nathan. Bigla akong kinabahan. Parang nanlalamig ang katawan ko at hindi ko na alam kung ito pa rin ba ang kaibigan ko. Pero mas lalo akong kinabahan sa text ni Nathan sa akin. Pinatay ko ang cellphone. Nasa kandungan ko si Mirasol habang sinusukli ang kanyang buhok. Si Nico naman nakahiga sa kabila at nakatakip ang braso sa mga mata. Alas 6 na ng gabi. Iyak nang iyak si Mirasol kanina at naawa ako sa kanyang mga hinaing. Kanina ka pa ba dito? Tanong ko kay Nico dahil alam kong gising siya. Oo. Saktong padaan ako sa village na to na tumawag si Mirasol. Ibig sabihin medyo close sila ng mga nakaraan. At hindi ko yun alam dahil nga simula nung tumira ako kay Nathan, medyo hindi na ako nakakalabas. And I will explain to Nathan later kung bakit ako ginabi. Ma'am Laura, tinawag ako ng yaya nila Mirasol na nasa ibaba ng treehouse. Apo, hinawakan ko ang ulo ni Mirasol na humihilig sa kakatulog. Nilagay ko ang ulo niya sa throw pillow saka lumabas ng treehouse. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Uuwi na raw po kayo. Sigaw nito ulit. Nagmamadala ako inayos ang sarili bago tumayo. Oy Nico, pakibantayan si Mirasol ha hanggang dumating sila tita at tito. Okay, fine. Ingat ka. Lumabas ako ng treehouse at pumasok sa bahay nila Mirasol. Sa sala ay nakita ko si Nathan na nakaupo. Nakabahagi ng malapad na dalawang hita at nakapatong doon ng siko. Kumalabog ang dibdib ko lalo nang makita ang seryoso ng mukha habang nakayuko. Nathan? Hindi ko alam kung ngingiti ako o ngingiwi. Hindi ako umuwi at pinatay ko ang cellphone ko dahil alam kong papauwi niya ako agad. I-explain ko na lang sa kanya mamaya. Tumayo siya at tiningnan ako. Halika na, sabi nito. Tumangwa ako pero hindi nakaligtad sa akin ang matalim niyang tingin. Hinawakan niya ako sa baywang hanggang sa labas ng bahay. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Habang sa kabila naman ay ang SUV na sumundo sa akin kanina. Sumakay ako sa sasakyan niya bago siya sumunod. Napakagat ako sa bubong labi ko bago ako tumingin sa kanya. Wala siyang salita. Nagbigay iyon sa akin ng kaba. Nagmumura na lang ako sa aking isipan. Nathan, I'm sorry dahil matapos mong patay ang cellphone mo, yun lang sasabihin mo sa akin. Galit na sabi nito. Kumuyom ang kamay nito habang nakahawak sa manibela. Napalunok ako at tumaas ng upo. I'm sorry. Hindi ko lang kasi alam ang sasabihin sa'yo, lalo na't alam kong pipilitin mo ako umuwi. Paliwanag ko. Sa akin ka nakatira. So, you will deal with my terms. At saka, piyansay mo ako. Alam ko naman yun eh. Agap ko. Pero matigas ang ulo mo. Parang kulog ang boss nito. Namula ang dibdib nito at matalim akong tinignan. Pumikit ito at hinilot-hilot ang nose bridge. Tumahimik na lang ako kaysa patulan siya. Alam kong kasalanan ko rin naman. Hindi ko matanggal ang tingin kay Nathan, lalo na't naiilawan ng bahagi ang kanyang mukha. Sa tuwing may madadaanan kaming poste ng ilaw, nakikita ko ang gwapo nitong mukha at seryosong nagdadrive. Pagdating namin sa unit niya,
Naghubad agad siya ng pang-itaas. Naisip ko, hindi ako masasanay sa basta-basta niyang pagbabalandra ng katawan sa harap ko. Umiwas ako at nilapag ang bag sa sopa. Kumain ka na, aalis tayo. Umalis siya sa tabi ko at pumunta sa itaas. Napakurap-kurap ako at sinunod ang mga sinabi niya. Wala akong ideya kung saan kami pupunta. Pagkapasok ko na lang sa kwarto namin, ay may nakalatag na gray tube dress with glitters on the waist. Meron ding squintas at hikaw sa harapan ng vanity mirror. Si Nathan naman ay nakatapis na ng tuwalya at basa ang buhok. May isang celebration tayong pupuntahan at naisip ko na isama ka. Ayoko ng ano nang iisipin mo ha. Sabi nito habang pinupunasan ng buhok gamit ang tuwalya. Ano? Pupunta kami sa isang celebration ngayong gabi? Talaga? Yes, salamat naman. Pumalakpak pa ako na ikinakunot ng noo niya. Napailing na lamang ito. Naghapbat ako at nag-ayos sa sarili habang nasa labas si Nathan. Isinuot ko ang gray dress at natantong kong saktong-sakto ito sa akin. Napangisi ako habang naglalagay ng lip tint sa aking labi. Pinulot ko ang dulo ng aking buhok tsaka pinuyod na nakabraid. May takas rin na may buhok sa gilid na aking mukha. Tumayo ako at tumigilid paharap sa salamin. Halata na masyado ang kurba ko. Hinawakan ko rin ang dibdib ko na medyo lumaki na rin. Hinablot ko ang aking pouch at aalis na sana. Pero natigil nang makitang nakahulikig pala si Nathan sa hamba ng pintuan. Nakahilig ang ulos dingding at nakapambulsa habang pinagmamasdan ako. Akala ko nasa labas siya. Nakita niya ba lahat ng kilos ko kanina? Oo, Emma. Ngumiti ako sa kanya. Aalis na ba tayo? Kinalas niya ang kamay na nasa bulsa at tumango. Hindi pa nakakakbang nang nilapitan niya ako. Tumigil siya sa harapan ko. Konting distansya na lang natira. Halos mahalikan ko na ang kanyang dibdib. Nakaramdam ako ng init na kumalat sa aking katawan. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Hinawakan ko ang dibdib niya at tiningala siya. Aalis na ba tayo? Saglit. Bulong nito. Parang hinalili ako sa kanyang bulong. Nagtaka man ako kung bakit nakatingin lang siya sa kabuuan ng aking mukha. Ganun rin ang ginawa ko habang nakatingala sa kanya. Parang hinawakan ng mainit na bagay ang aking puso. Parang mas lalo kong nakumpirma na hindi ko lang siya mahal, kundi mahal na mahal. Hulog na ako. Nakagat ko ay babang labi ko at napasinghap. Kung pwede lang pabilisin ng oras, gagawin ko. Gusto kong makita ko kung ano tayo sa oras na tayo ay mag-asawa na. Seryosong sabi nito. Napaka-possessive ko. Sabi ulit nito. Ayaw kong umalis na hindi kita kasama. Duktong nito. At pinaglakbay ang tingin sa aking mukha. Halos umiyak ako sa harapan niya dahil sa galak. Ngumisi ako ng malapad at tumango. Anything you want, Nathan. Kahit ano, magagawa mo. Good. Sabi nito at tumindig ang balahibo ko na angguluhin niya ang ulo para halikan ako. Ang halik na yon ay parang mawawalan ako sa katinoan. Kahit papuntang bar na sinasabi ni Nathan ay lutang ako. Ilang minuto pa nang huminto kami sa isang hotel. Pinagbuksan ako ni Nathan ng pintuan at hinagis niya ang susi sa bali. Isang lalaki ay nakabang sa amin. Good evening, Mr. Puntibilla. Good evening. Seryosong sagot ni Nathan bago ako nilingon at kumunot ang noo na makita ang distansya namin. Medyo nasa likuran niya ako dahil sa kakalibang ko sa mga naglalakihang jars at marami pang iba. Huwag kang aalis sa tabi ko ha. Banta nito at tumango ako. Pumulupot ang kamay nito sa baywang ko. Bumungad sa amin ang classic na club. Unlike the other bars, dito ay may class ang mga nagsasayawan. Lumandas rin ang mata ko sa mga suot ng mga kababaihan, ang sexy at mayayaman. Ang mga kalalakihan ay katulad rin ni Nathan o di kaya kaedad ni Papa.
Mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng braso nito sa balakang ko nang dinala niya ako sa isang ground table na may ilang naka-black tux na kalalakihan at nagagandahang kababaihan. "Nathan!" Halakhak ng isang lalaki at dumapo ang mata sa akin. Nakita ko na ito sa mga events na dinuluhan namin noon ni Papa. "Akala namin hindi ka napupunta eh." Napatigil ang isang babae nang makita ko. Ang lahat ng tingin nila ay dumapo sa akin na ikinahiya ko. Everyone, fiancé ko nga pala." Papapakilala sa akin ni Nathan. Ngumiti ako sa kanilang lahat na ikinatulala ng iba. "Fiancé?" Sabi ng babae na nakasuot ng black dress. Good evening po." Bati ko sa kanila. Napaungol si Nathan at hinila ako para makaupo. Nasa 4 silang kalalakihan habang ang babae 3. Nilibot ko ang tingin at nakitang hanggang 3 palapag ito. Hindi masyadong crowded at iilan lang ang sumasayaw. Mas marami ang nasa bandang bar kung saan meron nagbabantender at nagmimix na kung ano-ano. Ang mga babae nagbubulungan. Mga sopistikada ang mukha at mataray ang kilay. May poise ang paghahawak sa inuming float. Ngumuso ako at nakinig na lang sa usapan nila Nathan. Tumango-tango lamang si Nathan habang pinapakinggan ang kausap. Ang kamay nitong isa ay nakapulupot sa aking baywang. "Ilang taon na nga pala siya? Mukhang bata pa." Sabi ng isang babae na matalim ang tingin sa akin at nilipat kay Nathan. "Magse-17 na siya next month." Maikling sabi ni Nathan. Halos lahat ay napamulagat at napasinghap. Tama nga pala ang dinig-dinig ko sa balita." Sabi ng kaibigan lalaki ni Nathan. "So, kailan ang engagement ninyo?" "Sa kanyang dibo. Ang kasal ay pagkatapos ng kanyang karawan." Napanguso ako habang nakikinig. Sobrang dikit na dikit kami ni Nathan sa isa't isa. Bawat salita niya ay naamoy ko ang alak na nainom niya. Wow! So, expensive wedding yan sigurado. Sabat ng isang mukhang babait. "Of course, syempre." Maikling sabi ni Nathan. Ngumiwi ang ibang babae at tumirap. "Mga ex ba ito ni Nathan? Ba't ang bibiter?" Sabi ko na lamang sa sarili. "OMG, Mr. Pentibilla? Yan ba yung fiancé mo?" Merong walang hiyang bakla ang lumapit sa amin at sinipat kaming dalawa ni Nathan. Nangunot lang noon ni Nathan. Oo nga pala. Ako nga pala si Rosie De La Rosa, isang journalist sa magazine. Isa ako sa naghahangad na makakuha ng munting impormasyon tungkol sa inyong dalawa. Pwede bang makapicture?" Hindi na ako magtataka kung ang picture namin ngayon ay lalabas sa mga lifestyle magazine. "Sure." Ako na sumagot nang hindi sumagot si Nathan. Hinila ko si Nathan para makapwesto at makapagpicture. May humalo sa aming kasamahan ni Rosie. Nang matapos ang pagpipicture, may lumapit na matandang businessman kay Nathan. Nasa gilid lang ako at nakikinig dahil mukhang importante pinag-uusapan nila. Ngumisis naman si Nathan dahil mukhang natuwa sa sinabi ng matanda. "Miss Montenegro, wow, nandito ka pala. Tito Johnny?" Nagulat ako na makita ang kaibigan ni Papa. Tumawa ito at niyakap ako. Good evening po." "Good evening. Balita ko ang papa mo ay nasa ibang bansa." Si Tito Johnny ay hiwalay sa asawa at may isang anak. May issue ito noon na kaya sila nagkahiwalay. Nabalitaan ko yun lalo na't palagi siyang kasama sa bahay noon ni Papa. Opo, payaayos daw po siya doon." Ngumiti ako at nailang nang hinagod ako nito ng tingin. Nagulat ako nang hinawakan niya ako sa baywang. "Dumalo kami sa mansyon. Kakarating ko lang kahapon mula Canada. Kaya medyo na-miss kaya ng papa mo." Malamig sabi nito. Of course, halika na." Ang bulong ni Nathan ang nakapagpatigil sa akin. Nagulat naman si Tito Johnny. "Mr. Pontevilla." Nanliit ang mga mata ni Tito Johnny na nakatingin sa kamay ni Nathan na nasa baywang ko at napalunok ako.
Matalim lang siyang tinitigan pabalik ni Nathan at hinila na ako. Halos pakaladkad niya akong hinila palabas ng hotel. Nalingat lang ako, may kausap ka na. Galit na sabi sa akin ni Nathan. Umiigting ang panga nito. Si Tito Johnny yun, Nathan. Binuksan niya ang sasakyan at hinarap ako. Kaya pala ako makatingin sa'yo, parang hinuhubaran ka. Tinignan ko ang mukha niya na namumula. Ang labi niya ay namumula rin. At halatang nakainom na. Kaibigan siya ni Papa. Kinuha niya ang kamay ko at halos mapangiwi ako sa sakit. Nathan, ano ba? Napangiwi ako sa ginawa niya. Sa susunod na makita kita may kausap na lalaki, hindi mo dalawang isip na saktan ka. Lalo na lalaki mo. Naiintindahan mo? Kung gaano kadiin ang paghawak niya sa braso ko, ganun rin kadiin ang bawat salita niya. Tumango na lamang ako at pinahid ang luhang pumatak sa aking mga mata. Sa biyahe, hindi ko maiwasang hindi humikbi. Kahit anong pigil ko na hindi magawa ng ingay dahil sa kaba na nararamdaman ko, hindi ko mapigilan. Sobrang namimilipit ang dibdib ko. Pagkalabas namin ng kotse ay nagmamadali akong lumabas. Ayokong maabutan niya. Gusto ko na lang sumalampak sa kama at matulog ng mahimbing. Hindi ko natanto noon na ganito siya magselos. Ano pa ba ang aasahan ko sa isang Nathan Puentevilla? Kahit paghakbang ko ay umiiyak ako. Narinig ko ang pagbukas niya ng beer sa kusina. Kaya pumunta na ako sa kwarto namin na hindi siya tinatapunan ng tingin. Padarag kong binuksan ang pintuan at umiyak. Sasarahan ko na sana iyon, pero may pumigil dito. Nasa itaas ng pintuan na kamay ni Nathan habang isang kamay ay hawak ang beer. Nakalas na ang karabat niya at bukas ang botones nang tingnan ko iyon. Napalunok ako at umiwas. Namayani sa amin ang katahimikan. Tutungo sana ako sa banyo na higitin niya ako sa braso at dinikit sa dingding ng kwarto. Nathan naman, gumaralgal ang boses ko. Pumikit lang siya ng mariin at bumaba ang tingin sa aking labi. Hindi pa ako nakuhuma na higitin niya aking batok at sinibasib ako ng halik. Ang mga gagawin at dapat kong gawin ay dapat alam ni Nathan. Hindi ito isa sa mga nakasanayan ko nang lumaki dahil si Papa ay ngayon lang mahigpit sa akin simula nang muntikan na ako makidnap. Pero si Nathan dahil nga fiancé ko ay obliga akong sumunod sa kanya. Imbis na mainis o magalit ako, lumamang yung kilig na nararamdaman ko. Isa ito sa patunay na may namumuna siyang nararamdaman para sa akin. Lumipas ang isang linggo. Pagka-uwi ko na lang na 3:00 ng hapon ay nagluluto na ako para sa aming dinner. Kung umaga naman kapag nauna akong nagising, ay nagluto na ako ng aming breakfast. Hindi siya masyadong umiimik sa akin, pero kakaiba ang kilos niya. Minsan nga, hinahalikan na lang niya ako bigla habang nagluluto. Madalas din ang paghalik niya sa akin bago ako pumasok sa school. At pag uwi ko, hindi maaaring hindi niya ako halikan. Pag tutulog ako, hahalikan niya ako, maging sa pagising ko. Kung noon man, ay isa ako sa nabubuhay na puro social media. Pero simula na makita ko ang isang page ng mga international models ang isang post doon, na umani ng maraming likes, comments, and shares, itinigil ko na. Iyon ay post ni Nathan na kasama ang isang babae na si Paloma Muega, ang certified beauty queen. Hindi ko na inisip yung ganong bagay. Alam ko naman yung social media ngayon. Konting hawak lang o kaya konting interaction lang at nakukuha nila ng litrato, papakalat agad para umani ng spotlight, lalo na kapag mayaman ang nakuhanan. Nag-ayos na ako niluto kong putsero nang marinig ko ang pag-ingay sa pintuan ng unit at pagsara nito. 6:00 na ng gabi. Good evening, sakto. Kakatapos ko lang magluto. Sabay punas ko sa aking pawis. Bali hindi na ako masyadong nagpapatulong sa katulong nila Nathan na mula pa sa asyenda at pupunta dito para lang maglaba at magluto para sa amin. Sinulyapan ako nito habang hinuhubad ang kanyang relo. Kumusta ang school mo? Seryosong tanong nito at ang sinunod na hinubad ang polo at nilapag sa sandalan ng upuan. Tumulong siya sa akin sa paghahanda sa mesa. Napanguso ako dahil sa kilig.
Parang husband and wife kami. Ayos naman, sabi ko at nilapag sa mesa ang ulam at kanin. Umupo na ako na makita siyang bumukas ng fridge at kumuha doon ng gatas. Tumayo siya sa gilid ko at nilagay ang gatas. Balita ko hindi ka masyado nakikinig daw. At panay ang usap mo sa katabi mong si... Nakikiliti ako sa bawat bulong niya at kinabahan ako. Si Dave Montalban. Tapos nito sa tanong niya, paano na niya nalaman? Si Dave? Sitmate ko yun. Tsaka paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya. Nilaro-laro ko ang dulo ng kutsara. Naamoy ko ang mabangong amoy niya. Bakit? Ano pa ba dapat kong malaman? Bakit ganun? Bakit habang salita ito ay para bang may kung ano sa dibdib ko? Bumili sa tibok ng puso ko. Nathan, come on. Anas ko. Classmate ko siya. At alangan naman hindi ko sagutin yung mga tanong niya. Tumango ito, tila nag-isip ito. Nagtanong sa'yo at sinagot mo kaya nahuli kayo ng teacher mo, ganun ba? Ang galing niya. Business na business ang boses. Halos napairap ako. Wag mo nga akong irapan. Hinawakan niya ng mariin ang baba ko at kumalubog na ang puso ko. Tiimbagan niya tinignan ang labi ko at inanggulo ang ulo. Nagkahamon na. Malaki ang shares ko sa university iyon. Ans na nagkamali ka. Aalisin ko ang lahat ng iyon. Gusto mo ba yun? Delikado itong babala sa akin. Napalunok ako at iniwas ang tingin. Pero humigpit ulit ang hawak niya sa baba ko. Bawal ko mausap sa mga nagtatanong? Paano kung ganun? Bawal ka sa mga lalaki. You are pics for me, right? Naghahamon pa rin ang boss nito. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at hinaklit na paghawak niya sa baba ko. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan nito. Nanggagaliit ang mukha nito. Ang mga veins ay nagdadakatan sa leeg nito na para bang gustong manuntok. Kinulong niya ako mula sa likod. Tinukod niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko. Nagseselos ka ba? Padarag na tanong ko. Hindi. Mahal mo na ba ako? Tanong ko ulit. Hindi, sagot nito. Napapikit ako sa walang pakundangan niyang sagot. Hindi man lang pinag-isipan. Alam mo Nathan, hindi kita maintindihan. Classmate ko iyon, natural na makausap ko sila. Ako ba tinatanong mo kung naiinis ako at nagagalit? Akala mo hindi ko nakikita ang mga issue sa'yo sa mga social media? I drop my every words clearly. Nag-init na rin ang sulok ng mga mata ko. Para bang maiiyak na ako. Habang hindi ako magkanda o gaga sa kakasigaw sa kanya, siya naman ay kalmante lamang akong tinignan. Amusement filled his face. Lalo akong nainis dahil doon. Sino ba yung paloma na yon ha? Pangkama mo? Ano ako? Gagaluin mo lang kapag kasala tayo? Ganun ba? Tama ano? Umirap ako na maintindihan ang sarili na sabi. Oh well, I'm not ready for this. I'm too precious. Tsaka, hindi ako tulad ng mga babae mo. Kung gusto mo ikama silang lahat, ay di gawin mo. Magkainsa sana kayo. Natigil ako nang humalakak siya sa pontiya niya. Napakurap-kurap ako at lalo nainis. Sa inis ko, nag-walk out ako at nawalan ng gana kumain. Mas lalo ako nainis dahil hindi niya ako sunundan man lang. Nagpupuwis ang galit ko sa kanya nang maupo ako sa kama. Kinalmo ko ang sarili at imbis na tumunganga at isipin siya, kumuha na lang ako ng silky robe para sa aking pantulog. I spent almost half hour inside the shower. Halos mapudpud ko ang mahaling sabong paborito ko. Mas lalo akong nainis dahil si Nathan rin ang bumili nito para sa akin. Simula bukas, hindi na ako hihingi sa kanya. Hindi ko nahayaang siya ang gagastos sa akin. May sarili akong card. Galing iyon kay Papa. Nagpupunas na ako ng tuwalya nang makarinig ako ng katok sa labas. Hindi ka ba tapos? Maliligo rin ako. Tapos na ako.
Pagalit kong sigaw. Oh, talaga? Parang gusto kong sumabay sa'yo eh. Hindi ko na siya pinatapos at buong galit kong binuksan ng shower at inirapan siya. Nakita ko ang pagngiti niya at napakagat sa labi nito. Sinundan ako nito ng tingin. Hindi pa ako nakakalabas ng banyo nang hilahin ako nito sa baywang. Ano ba? Iwas ko sa kanya. Galit ka ba? Tanong nito. Ano sa tingin mo? Pairap na sabi ko sa kanya. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa akin. Huminga ito ng malalim at pinatakan ako ng halik sa liig. Pwede ba, Nathan? Tumigil ka nga. Si Paloma, isa lamang siya investor. At model siya, duktong ko. Tumango lamang siya. Napaka-weird na kahit nakatayo lang kami sa gitna ng banyo, ay nakahanap ako ng comfort sa hawak niya. Bigla niya ako inikot at pinaharap sa malawak at malaking salamin sa granite sink. Ang likod niya naman ay salamin din ang dingding. At dahil topless siya at ako ay nakatuwalya, ay nakaramdam ako ng kaba. Hindi bumitaw ang tingin niya sa amin sa salamin. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Napakaliit ko. Ang namumutok-mutok na braso niya ay nakayakap sa akin habang nakaklos siya para malagay sa aking balikat ang kanyang panga. Ako lamang dapat na lalaki ang makakahalik sa'yo at makakahawak sa'yo. Bulong nito sa tainga ko. Tila sunod-sunuran lamang ako sa kanya at tumango ako na walang pag-alinlangan. Alam mo bang kinansel ko ang meeting ko dahil sa mga narinig ko? Yung fiancé ko ay busy sa kakausap sa isang lalaki. Halos malasahan ko ang alat sa boses niya. I'm sorry. Namatawi ko. Humarap ako sa kanya at hahalikan sana siya sa labi nang biglang nakalas ang tuwalya ko na nabalot sa akin. Namilog ang mga mata ko. Nag-aamba akong pupulutin iyon nang binuhat niya ako at nilagay sa sink. Nathan! Pigil ko dito at gustong takpan ang katawan ko. Pero pinako niya ang kamay ko sa magkabilang gilid. Nathan, ano ba? Ano bang gagawin mo? Ubod na sigaw ko. Halos humingi ng saklolo kahit na alam ko imposible. Kinagat na to ay babang labi nito habang nakatingin sa akin. Nathan, nabulalas ko na lamang. Hiyang-hiya ako at gusto kong magtago kahit saan. Nathan, hindi ka ba makapag-inday? Halos nasabi ko nagmamakaawa. Gumuso siya at kunwari nag-iisip. Pag-iisipan ko, sabi lamang nito. Napasinghap ako at napatras ang pang-upo nang lumuhod siya sa aking harapan at nilagay ang aking magkabilang hita sa kanyang balikat. Pero sa ngayon, kailangan ko munang malasahan kung ano yung akin. Sabi lamang nito at napasubunod sa kanyang ulo nang nilubog niya ang ulo niya sa gitna ko. Kumalat ang init sa aking sistema, lalo na makita ang ayos namin sa salamin sa likod niya. Nakaharap ko. Ito yung unang pagkakataon na ginawa nito yun sa akin. Nakita ko kung paano ito halikan ang gitna ko. Halos mapamura ako na iangat niya ang tingin sa akin habang hinahalikan iyon. Nathan, sabi ko na lamang. Muli nitong hinalikan iyon habang nakangisi sa akin.